Tayo nanalangin. O Panginoon, tulad po ng aming pag-awit ng papuri sa inyo, tunay nga pong napakatamis ang magtiwala sa inyo. At sa aming pagtitiwala sa inyo, aming pinangahawakan ang iyong salita. At kami po ay nagtitiwala, dumitipende sa iyo pong mga pangako. Sapagkat tanging sa iyo pong salita lamang kami maaring mabuhay sa mundong ito, maaring mamuhay ng may katapatan sa inyo, maaring mamuhay ng kalugod-lugod sa inyo. Kayo ngayong gabi, aming pong dalangin na sa inyo pong mga salita na aming pong pagbubulayan, ay bigyan niyo kami ng tamang pag-unawa upang sa gayon magiging matamis ang aming pagtitiwala sa inyo, lalo na po sa oras ng pananalangin. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, ngayon, gabi, bago tayo mag-pray, alamin natin muna gaano kahalaga ang panalangin. Kuminsan, ating tinitake for granted na lang ang ating dalangin. Hindi na natin binibigyan ito ng halaga. Tayo ay nagiging sanay na. Kaya nga kapag oras ng dalangin, inaantok na o nawawala tayo ng gana. Pero alam natin na ang prayer ang siyang itinakdang kasangkapan ng Diyos upang matanggap natin ang kanyang mga pangako. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Hebreo 4. Hebreo 4, at ito'y babasahin natin sa verse 16, talatang 16. Hebreo Kabanatang 4 at sa talatang 16. Ganito ang sinasabi. Kaya't lumapit tayo may katapangan sa trono ng Diyos o sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Now, hindi kaila sa atin na ang talatang ito ay nagpapayag sa atin kung gaano kahalaga ang manalangin. At itong talatang ito ay nagtuturo sa atin sa tamang gawa ng panalangin. Kaya kung atin po itong bibigyan ng katanungan para sa atin, ay ganito. Tama ba ang gawa o tama ba ang gawa mong panalangin sa Diyos? Dapat ito maging hamon sa atin. Sa tuwing tayo mananalangin, lagi natin ilagay sa ating puso, tama ba itong gawa mong panalangin? At ito, ang salitang ito ay makapagbibigay sa atin ng liwanag. Alam natin sa Hosea 4:6, madalas nating binabanggit ang nilalaman nun. Ang sabi, ang aking bayan ay napapahamak o my people perish for lack of knowledge. Kulang daw sa kaalaman. Hindi dahil walang kaalaman, kundi kanilang itinakwil ang kaalaman. At hindi lamang nila itinakwil ang kaalaman, nilimot nila ang kautusan ng Diyos o nilimot nila ang salita ng Diyos. Kaya, ang bayang Israel sa panahon ito, sila'y nananangan sa kanilang kaugalian, sa kanilang pagtitipon. Nananangan sila sa kanilang damdamin at akala kapag sila ay lumalapit sa Diyos. Now, ang salita ng Diyos ay napakalinaw sa atin na nagtuturo kung paano tayo manalangin ng tama. Dapat natin itong alamin. Nagtuturo sa atin kung paano tayo manalangin ng tama. At kung ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin kung paano ang gawang tamang panalangin, dapat ito ang ating sundin. Ito ang ating pamarisan. At ito ang ating panghawakan. Dahil kung hindi, tiyak, mabibigo lamang tayo kahit ano pang sipag natin sa panalangin. Okay? Kaya ang katiyakang gawa sa panalangin ay nasa salita at ito mismo, itong talatang ito. Na paano tayo makatiyak ng ating gawang panalangin ay sigurado. No? Upang makatiyak tayo ng tamang gawa ng panalangin, sundin natin ang sinasabi
ng salita ng Diyos. Now, gusto ko sanang ito'y buksan natin ang ating isipan, buksan natin ang ating mga mata, buksan natin ang ating puso upang makapanalangin tayo ng tama. Kasi kadalasan, parang nagiging sanay na lang tayo, oras ng prayer, sige, dadalo na lang ako. Dapat nating tignan kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. So, tignan natin, Hebrew chapter 4, verse 16, again, sa unang phrase, sa unang bahagi. Paano tayo makatiyak na ang gawa nating panalangin ay sigurado? Ang sabi diyan, kaya lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Lumapit tayo ng may katapangan sa trono ng biyaya. Now, dito po sinasabi, upang makatiyak tayong gawin ang tamang panalangin, ay dapat mayroon tayong tamang gesture sa panalangin. Pag sinabi pong gesture, madaling sabihin, yung kilos natin. No? Tulad ng preaching, mayroong gesture ang preaching para mabigyan natin ng halaga kung ano yung sinasabi. So, ganun din, ang ating panalangin ay magkakaroon lamang ng halaga kung tamang gesture ang ating gagawin. Now, dito sa sinabi sa talatang ito, mayroong tatlong gesture na dapat nating gawin. Tingnan nyo ang sabi ulit, babasahin ko. Kaya lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Mayroong tatlong gesture dyan na dapat nating gawin upang nakatitiyak tayo na tama ang ating panalangin. Unang gesture dyan ay yung lumapit. Lumapit. So, ang panalangin pala, kailangan dito ang paglapit. Now, ano ba ang implikasyon na ang paglapit? Well, unang-una, ang paglapit sa panalangin, ito'y hudyat ng ating pagsuko at paniniwala sa panawagan ng Diyos. Ang Diyos ay nagtawag sa ating manalangin upang makita ng Diyos na tayo po ay sumusuko sa Kanyang kalooban at tayo naniniwala, lumalapit tayo. Dahil kung walang paglapit, hindi po tamang panalangin ang ating gagawin. Kaya ang sabi dyan, ito'y hudyat ng pagsuko at pananampalataya. Saan natin makukuha ito? Sa verse 15, mayroong pahayag dito ang Hebreo o ang Banal na Espiritu. Ang sabi sa verse 15, sapagkat tayo'y mayroong, doon sa Hebrew 4:15, sapagkat tayo mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin. Gayon may walang kasalanan. Ang sinasabi rito ng Banal na Espiritu ng ating Panginoon na siyang ating pinakapunong pari o pinakapunong tagapamagitan, siya ngayon ay nakaupo sa trono. At yung ating Panginoon ito, alam niya ang ating damdamin dahil siya ay tinukso sa lahat ng uri ng tukso maaari nating ganasin at hindi siya nagkasala. Tayo man ay maaari magkasala pero mauunawaan tayo. Kaya dapat tayong lumapit. No? Lumapit sa ating panalangin. Yun ang unang gesture. Sapagkat ang paglapit, hindi lamang ito pagsuko at paniniwala, kundi pananampalataya. Sapagkat kung ang pananampalataya natin ay walang gawa, ang sabi sa James chapter 2 verse 17, faith without works is dead. Kailangan tayong lumapit. Gawin natin ang gesture, ang kilos na ito. Ibig sabihin, kapag tayo nananalangin, corporate prayer, dapat buong puso ang ating pagdalo dito. At kung sa ating personal, dapat buong puso natin lumapit sa presensya ng Panginoon. Napakatindi po ang kalagahan ng panalangin. Sa mga tweet, ang paglapit, ito'y gesture ng pagpapakumbaba ng ating puso at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo pwedeng makapanalangin sa Diyos kung hindi muna tayo lumalapit sa Kanya. Kahit nakatayo ka lang,
Pero pagka nananalangin ka, you are approaching to the holy presence of the Lord. Merong faith. Lord, ako po'y lumalapit sa inyo. Ganon. So, ang unang gesture ay paglapit. At ikalawa, hindi lamang paglapit ang gesture dito. Basahin natin muli ang ating text. Kaya't lumapit tayong may katapangan. Ano ikalawa? May katapangan. Now, ang katapangan, ang ibig sabihin dito, may kapanatagan. We are assured. Tayo ay nakatitiyak, may kasiguruhan tayo. Lumalapit tayong may katapangan, boldness, ibig sabihin, mayroon tayong katiyakan. Ito'y katapangan o biyaya na tinanggap natin sa ating bagong kapanganakan. Before, tulad ni Adan, noong sila'y nagkasala, sila'y nagtago. Di ba? Sila'y nagtago. Bakit? Natatakot sila sa presensya ng Diyos dahil alam nilang sila'y nagkasala. Ganon din ang tao, tayo. Kapag tayo nakagawa ng kasalanan, natatakot tayo sa Diyos, kaya wala tayong tapang na lumapit. Ikalawa dyan, kung tayo sa ating paglapit, dapat may katapangan. Dahil tayo binigyan ng Diyos ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa ating bagong kapanganakan, binigyan tayo ng authority to be His child, to be His children. So therefore, bilang anak, dapat huwag tayo matakot lumapit sa Diyos kahit tayo nagkasala, sapagkat once na tayo nag-confess ng ating kasalanan, He is faithful and just to forgive us. So, hindi dapat tayo matakot. Kaya sa ating gesture sa panalangin, lumapit tayong may katapangan sa ating Panginoon sapagkat o sa ating panalangin, tayo mayroong authority bilang anak ng Diyos. At ikatlong gesture, basahin natin muli. Ano po yung tatlong gesture? Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Kailangan natin na tayo tumapit sa trono ng biyaya. Hindi kung saan-saan tayo lumalapit kapag tayo ay nananalangin. Maraming tronong nilalapitan kapag nananalangin tayo sa ating sarili, sa ating damdamin, sa ating paraan. Alam niyo kung ano mga trono yun? Isa-isahin natin. Halimbawa, ngayon, kung lumapit tayo dito, pero we are absent-minded. We are physically present but spiritually absent. Yan po isang trono na kinaugalian natin inupuan. Hindi nalulugod ang Diyos ang ating pagdalo, paglapit sa panalangin kung absent-minded tayo. Di ba? Hindi nalulugod ang Diyos, hindi yun ang tamang gesture sa panalangin. Tulad halimbawa, mayroon tayong trono rin na ating inupuan, yung kawalang gana. Naku, wala akong gana, may trabaho pa ako, pero kasi tungkulin natin So, wala kang gana talagang lumapit para manalangin. Dahil, yun ang trono mo, o di kaya napipilitan ka. Yan, iba pang trono ng ating sarili. O di kaya, formality. Hindi kasi membro ako Kailangan ko manalangin. Kailangan kong dumalo sa panalangin. Hindi kasi sinabi ni Pastor mag-personal devotion, kaya kahit inaakto ako, nananalangin ako. Hindi yun ang tamang gesture sa panalangin. Hindi tayo lumalapit na may katapangan sa trono ng Diyos, kundi tayo'y naduduwag, naihayag ang ating kahinaan, at tayo umuupo sa sarili nating trono. Hindi yun kaaya-aya sa Diyos. Now, ano ba yung trono? Di ba ang trono? Yun ang pinakabukal, yun ang fountain, yun ang source ng lahat ng kapangyarihan sa lahat ng ating kailangan. Yung upuan na yun, yung trono na yun, yun ang ating pag-asa. At sino nakaupo sa trono? Ang ating soberanong Diyos, ang may kontrol ng lahat, ang nagpapahintulot ng lahat, ang dumidinig sa lahat ng ating panalangin, ang Diyos na nakakita ng ating gesture sa panalangin. Kaya napakalaga po yun. Upang tayo'y magkaroon ng katiyakan ng gawang panalangin, gawin natin ang tamang gesture.
sa panalangin. Gawin natin ang tamang kilos sa panalangin. Kaya dito tayo, marami po sa atin ang hindi po nagbibigay ng tamang gesture. Walang pahalaga. Kaya wala po sila rito. Hindi mahalaga sa kanilang paglapit sa panalangin. Maaaring mayroon din silang dahilan, pero actually, laging ganon. Ikalawa, upang matiyak natin ang gawang panalangin ay tama, well, anong sabi ng Hebreo 4:16 sa ikalawang bahagi, sa second phrase? Ang sabi diyan, yung salitang upang, yung ikalawa, upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Ang sabing panawagan ng Diyos dyan, lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya, mayroong dahilan. Bakit? Upang tayo ay tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Ano yung dalawa? Upang makatya tayo sa ating gawang panalangin, asahan ang tamang pag-asa sa panalangin. Yung una po, gawin ang tamang gesture sa panalangin. Ngayon naman, asahan ang pag-asa sa panalangin. Dahil kung hindi po tayo umaasa sa panalangin, wala po tayong pananampalataya, wala tayong pagpapahalaga, ganito ang sabi ng Hebreo 11:6. Tingnan ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6. At kung walang pananampalataya ang ating paglapit, ay hindi maaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Dapat mayroong tamang pag-asa din. Ang ating tamang pag-asa ay bunga ng ating pananampalataya at pag-asa. Now, may dalawang bagay din dapat tayong asahan dito ayon sa ating talata. Na sa ating paglapit na may katapangan sa trono ng biyaya ng Diyos, asahan natin na una, ang Kanyang awa. Sabi dyan sa ating text, upang tayo tumanggap ng awa. Napakalaga po nun. Hindi po lahat ng paraan o paglapit sa panalangin, kahit dito sa ating corporate prayer, kahit sa ating personal prayer, kung hindi po tayo tumama sa ating gesture, hindi tayo makakaasa na tayo makatanggap ng awa ng Diyos. Kung absent-minded tayo, kung napipilitan lang tayo, kung tinatamad tayo, huwag kang makakaasa ng awa sa Diyos. Lahat ng lumalapit kay Jesus, kung ating babasahin ang 4 Gospels, lahat ng mga taong lumalapit sa Kanya, lahat ng nangangailangan kay Jesus, lahat ng may karamdaman kay Jesus at sa panahon ni Jesus, lahat na may nais hilingin kay Jesus, ang unang bigkas ng mga taong ito, Panginoon, anak ni David, maawa ka sa akin. Ang unang word na lalabas sa atin, ang unang uha ng isang sanggol, uha. Pero sa ating mananampalataya, ang unang nating dapat matanggap sa panalangin ay awa. Lord, have mercy on me. Now, kung nagmamakaawa ka, pero hindi tama ang iyong gesture, mga kapatid, pagmamataas yun. Hindi natin sinusunod ang paraan ng Diyos. Hindi tayo nananalangin ayon sa Kanyang authority, ayon sa Kanyang paraan. Lahat ng lumalapit kay Jesus, unang hinihingi ay ang awa. At ang awa ay hindi ito automatic. Kapag kayo nagbukas ng bibig, manalangin ka, kung gusto mong panalangin, hindi ito automatic. At hindi natin ito dinidemand sa Panginoon. Kundi
atin itong nakukuha sa magitan ng kababaan, ng pagsisisi ng kasalanan, ng paglapit na may katapangang ikaw ay nasa tamang lugar sa biyaya ng Diyos, doon natin matatanggap. Alam niyo, kung wala po ang awa ng Diyos sa ating panalangin, hindi tayo nakatitiyak sa ating panalangin. Bakit po? Sapagkat, ikalawa, ang awa ang siyang dahilan ng biyaya na kanya binibigyan. Hindi tayo makakatanggap ng biyaya hanggang hindi tayo kinaawaan ng Diyos. Because biyaya, grace, is unmerited favor. It is only through God's mercy to us. Hindi yung sabi sa ating text. Upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo. Na kapag tayo nakatanggap ng awa, doon lang tayo makatagpo ng biyaya ng Diyos para sa ating pangangailangan. So nakita niyo kalagahan ng prayer. Dapat tamang gesture ng puso natin sa panalangin upang matanggap natin, asahan natin ang awa ng Diyos. Yung awa ng Diyos. Dahil ang awa ng Diyos, yun ang karugtong ng biyaya ng Diyos para sa atin. Alam mo, kung tutusin, kung walang biyaya ng Diyos, hindi tayo diringgin sa ating panalangin. Ano bakit? Hindi tayo marunong manalangin talaga. Kung ano yung dapat natin pinalangin. Kadalasan natin pinapanalangin kung ano yung ating wants. But the Holy Spirit knows, our spirit, that our prayer should be our needs. Ang sabi niyan, pangangailangan eh. Ito'y makakatulong sa lahat ng ating pangangailangan. Hindi sinasabing ito'y makakatulong sa lahat ng ating wants. Kundi pangangailangan. Tayo po, hindi marunong manalangin. We are so selfish pagka nanalangin tayo. Panginoon, dito, hingi doon, hingi dito. Pero yung banal na Espiritu, ang siyang nagtitestify with our spirit kung ano yung needs natin. Tingnan yung sabi sa Romans 8:16. Kung gaano po ang tindi ng pakikitungo ng Espiritu sa ating Espiritu. Ang sabi diyan, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. So dapat yung prayer natin according to the will of our Father. But only through the Spirit tayo magkakaroon ng tamang panalangin. Then verse 26, tingnan nyo, karugtong niyan. Sa verse 26, at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Yung nararapat, yung ating needs, yung ating pangangailangan. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga pagdating na hindi maipapahiya. Alam natin na sinabi sa Bible, only the Spirit of God knows only the Spirit knows the Spirit of God. And also, only ang Spirit ang nakakaalam ng ating Espiritu. Kaya yung kanyang panalangin, yung kanyang pamamagitan sa atin, alam niya kung anong needs natin. Kaya hanggat hindi tama ang ating gesture sa panalangin, hindi natin naasahan ang dalawang pagsang-ayon ng Diyos, awa at biyaya. Sabi maging practice natin ito. Pagka tayo sa tuwing tayo mananalangin, dapat tama ang gesture natin. Lumalapit tayo ng may boldness sa Panginoon, sapagkat atin munang kiniklear up ang ating sarili para makalapit sa trono ng biyaya at umasa tayo ng awa at biyaya ng Diyos upang ang ating mga kahilingan ay nakatityak tayong diringgin ng Diyos. So, anong lesson? Doon ang lesson, mga kapatid, na dapat nating alalahanin. As a Christian, bilang Christian, tsakin natin ang ating gawang pananalangin. Tsakin natin. Kilalanin natin ang Diyos. Kung sino siya. Kilalanin natin. Huwag tayo magdadalang pagod o
o walang gana, o pagdating sa prayer meeting, dapat alerto tayo. Buong puso tayo nagpapakbaba, lumalapit tayo sa banal na presensya. At hindi ito dapat ang ating paglapit sa panalangin dahil kaugalian lang o formalidad, kailangan ko lang magpakita. Kung ganun po ang ating panalangin, pag-approach natin, kahit gaano pa kaganda yung mga pananalita, wala tayong katiyakan, wala yung awa at biyaya ng Diyos sa atin. Wala. Ganun ang sinasabi ng mga tao nito. Kaya sabi nga ng Panginoon sa Isaiah 4:6, "My people perish for lack of knowledge." Pero ngayon, binigyan tayo ng knowledge. Binigyan tayo ng tamang paraan, katiyakan ng gawa ng ating panalangin. Dapat mayroon tayong tamang gesture sa ating puso. At ikalawa, tsakin natin, suriin natin ang layunin ng ating pananalangin. Ano ang layunin natin? Bakit tayo naririto? Kaya nag-usapan nyo ni, nakakahalata ang mga kapatid. Before, dumating sila ng 40 minutes before magsimula. Tapos naging 30 minutes, naging 20 minutes, naging 10 minutes. Ngayon, 1 minute, doon lang darating. Bakit? Tayo lumakapit sa pananalangin. Hindi tayo lumakapit kay Duterte na pwede natin pagsabihan sila ulo. Checkin natin, ano bang layunin natin sa panalangin? Parang ba lumuwag ang nagsisikip natin damdamin sa problema? Alam mo, mayroong nananalangin na kailangan ko ibulala sa Panginoon yung bigat ko. Yun ang layunin niya. Nagbabakasakaling, dinggin tayo ng Diyos sa ating kailangan. Pero hanggat hindi tayo lumalapit sa tamang kilos, hindi tayo nakakyak na tayo kaawaan at biyayaan at makatanggap sa ating pangangailangan. Hindi mahalaga yung ating wants eh. Ang mahalaga, ano yung kailangan natin. Yun ang dinudulog ng Espiritu Santo sa atin. Bilang anak ng Diyos, lumalapit tayo sa trono ng biyaya. Kailangan talaga nating bahagyan ng prayer meeting. At pagkatapos, umasa tayo na tayo pakikinggan at sagutin ng Diyos sa ating kalangin. At ikatlong lesson, manalangin tayo lagi ayon sa turo ng salita, hindi ayon sa dikta ng ating damdamin. Sometimes, tayo po ay nananalangin dahil sa dikta ng ating damdamin. Kailangan ko manalangin, may kailangan ako eh. Kailangan ko manalangin ngayon kasi nakakaya naman eh. Ayaw ko manalangin mahaba ngayon kasi ganito. Nakadepende sa ating damdamin. Dapat nakadepende, ano ba ang tinuturo ng salita ng Diyos? Ano ba ang turo ng Panginoon? Mahalaga ba ang panalangin? Huwag tayo magtiwala o lumapit sa Diyos ayon sa ating layunin. Kaya dapat natin i-check. Ako ba'y lumalapit sa Diyos with boldness ngayon? Ano bang nakatago kong kasalanan? May confess ko na ba? Boldness ba ako? May kabanalan pa akong harap sa Diyos? Pakikinggan niya kaya ang aking panalangin ngayon? So, ang tanong ko mga kapatid, tama ba ang ginagawa mo panalangin? Tama ba ang ginagawa nating panalangin? At kung tama ang gesture natin, ang gawang panalangin ating ginagawa, umasa tayo at taglay natin ang awa at biyaya ng Diyos sa ating panalangin. Tayo na. Panginoon, tunay na patawarin kami sa aming pong ugali, sa aming gesture sa panalangin. Minsan nagagawa namin ito formality na lamang at hindi po talaga
pagkakakumbaba at iwala na may katapangan na lumapit sa ito. Nakasanayan na po namin, kaya wala pong halaga sa amin, dumating man kami o hindi. Sapagkat walang halaga sa amin ang ganito po. Ito'y nangyari lamang bilang isang relihiyosong takumpulan. Nawa po, mabago po ang aming pong puso sa bagay nito sapagkat kayo'y nagturo sa amin kung gaano po halaga ang pananalangin at kung gaano halaga ang gesture namin sa panalangin. Nakasalalay dito ang iyong awa. Nakasalalay dito ang iyong biyaya para sa aming pangangailangan. Kaya Lord, samahan niyo kami ngayon sa aming pong paglapit sa iyo. Manawa, daroon po ang aming pagluhod ng aming mga puso na lumalapit kami ng buong pananampalataya, iwala sa biyaya o sa trono ng biyaya. Maraming salamat po, tumaming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.